Ibinunyag po ni DILG Secretary John Vic Remulla na siya at ang kanyang kapatid na si Ombudsman Boying Remulla ay 2 beses daw pong inalok ng suhol na 1 bilyong piso na masangkot sa manumalyang flood control projects. Para sa karagdagang detalye, nagbabalik si Vic Sumintak live. Vic? Ali, naniniwala si DILG Secretary John Vic Remulla na gumagawa ng lahat ng paraan ang mga personalidad na nasasangkot sa kontrobersyal na maanumalyang flood control projects ng pamahalaan gamit ang kanilang impluwensya at pera para suhulan ang mga opisyal ng gobyerno at hindi na matuloy ang kaso laban sa kanila. Ibinunyag ni Department of Internal Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na 2 beses nang nag-alok ng tig-1 bilyong pisong suhol ang mga personalidad na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Secretary Remulla na silang dalawa ng kanyang kapatid na si Ombudsman Boying Remulla ang tinangkang suhulan upang ihinto na ang investigasyon sa mga flood control projects. Ayon sa kalihim, agad niyang tinanggihan ang alok na suhol at agad na inireport ang pangyayari kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inihayag ni Remulla na hindi direktang nakipag-usap sa kanya ang mga nagtatangkang manuhol sa kanilang magkapatid, kundi idinaan sa kanilang common friend. Niliwanag ni Remulla na hindi na rin nila ipina-entrap na magkapatid ang nagtangkang manuhol dahil ito ay verbal lamang at pwedeng itanggi. Again, 1 billion na naman ang ino-offer sa amin magkapatid. Nireport ko kagad sa Pangulo to. Siyempre, una, tinanggihan ko. At nireport ko kagad sa Pangulo. Tatanong niyo kung bakit hindi namin arestuhin yung nagsusol. Ito po'y deniable Kasi ito ay hindi recorded. Ito ay binanggit lang. Walang ipinakitang pera. Parang kwento lang ginagawa sa akin. But safe to say, refused po both times. Hindi kami papayag, hindi ko kami magpapabili. Ipinaabot na lamang ni Remulla ang kanyang mensahe sa mga nagtatangkang manuhol na isa ay mula sa Luzon at ang ikalawa ay mula sa Visayas na gamitin na lamang nilang perang panuhol sa pagbabayad ng kanilang abogado dahil tiyak natutuluyan sila ng gobyerno na papanagutin sa flood control anomaly. Ali, inihayag ni Secretary Remulla na kung tutusin ay aabot na sa 2 bilyon ang inaalok na suhol nitong mga nasasangkot sa flood control projects ng pamahalaan para lang hindi matuloy ang isasagawang investigasyon at hindi mauwi sa pagsasampa ng kaso laban sa mga ito. Balik sa inyo, Ale. Ang lakas din naman ng loob nung nag-alok, Vic? Ang tingin ba niya kay Secretary, suhulable? Hindi daw direkta, Ali, kundi dinadaan doon sa common friend. Kaya lang, ang problema, hindi na raw nila pina-entrap na magkapatid dahil, yun nga, yung sinasabi niya, deniable daw dahil hindi naman ipinakita yung pera, kundi sa pamagitan ng emisaryo ay inaalok na kung pwedeng pag-usapan na lang kapalit nung binabanggit na halaga, Ali. O yun, isa pa yun na hindi ko naintindihan kasi ang entrapment nangyayari, yung ano na, 'di ba? Yung palitan na ng pera, 'di ba? Doon yun, hindi ko naintindihan din yung anggulo na 'yon. Isa pa. Meron ng krimen, hindi ba? Yung mismong intermediary, yung mismong nagparating sa kanila nung alok ng suhol. 'Di ba krimen na 'yon? Krimen na dapat 'yon, Ali, kaya nga yung mga kritiko ng magkapatid na Remulla ay inaakusahan itong magkapatid na gumagawa lamang ng kwento. Dahil kung totoo yun, dapat sinampahan na ng kaso. Doon lang sa pag-aalok, mayroon ng krimen na nangyari. Oo. Di ba kung ikaw, aalokin ka ng susuhulan ka, di ba? Hindi ba yung parang, ano akala mo sa akin? Pwedeng suhulan? Anyway, we'll leave it at that muna. Vic Sumintak, nag-uulat po live.